Hello po, good morning. So nandito po tayo ngayon sa barangay 167. Ayan, kasi po ito ay dinidemolish dahil po ito ay nandito sa may mismong karsada. Ayan, ito po karsada po ito eh. Oh. Ayan, so ito po yung sakop ng karsada, bali ayun, tapat ng bahay. Buti po hindi nagrereklamo yung may tapat ng bahay doon. Ayan. Hindi ko alam kung paano sila lalabas yan dahil tapat talaga ng bahay nila, as in yung barangay. So tingnan po natin kung paano sitwasyon nito, kung paano silang lumalabas. Ayan, kaya po ito ay sarado. Ayan, so sarado po ito. Bigla po ako napaisip kung paano lalabas dito yung nakatira dito sa malaking bahay na to. Ayun, kasi sarado talaga, sarado ito. Paano naman lalabas yung nakatira dito? Diba? Ayan, so kaya po dinidemolish itong lugar na to. Bali malaki-laki rin yung sakop ng barangay. Sabi po ni Engineer Saing, meron daw po yung barangay na yun, yung kulay green yata yun. Ayun, so yun po yata yung talagang barangay nila. Tapos meron pa dito. Pero yun po yung original na na barangay, yung nandoon po sa bandang dulo. Tapos po ayan, dinidemolish po itong lugar na to. Kasi ang laki talaga ng sakop. Ayan, so nandito rin po si Engineer Bulanon ulit. Ayan, kasama rin po si Engineer Andres. Ayan, so ayan po. Itong barangay na to, ayun So ayan po, yan ay parang voluntary na po nilang pinademolish yata ito. Ayan. Kasi alam naman po nila yung barangay chairman dito, alam naman po niya na talagang talagang nagki-clean up drive, talagang naglilinis po ng karsada, ng mga bangketa. So ito po obviously nasa karsada talaga, kaya talagang dapat ay tanggalin na. Yan. Ngayon po itong malaking bahay na itong nasa likod na to, hindi ko po alam kung saan dadaan yan, kung sakop ba ito, tapos dito lang siguro sila dumadaan sa harap. Kaya wala naman sigurong naging problema kung sakali man na dito nga sila nakapagtayo dahil kasi ito sinilip ko po yung bali yung likod, yung tagiliran pala, ayan. Yung tagiliran, so bali ayan, ito po yung daanan siguro nila nung bahay na nandito. Dito po siguro yung daanan. Itong tagiliran na ito. Kaya lang syempre, kahit pa yung ventilation naman dito nawawala kasi nga merong barangay dito. Pero ngayon po wala naman daw pong problema kasi nga sila na mismo ang nagpapademolish. At ayan, dahil talagang kailangan ng demolition. So demolition team po ng City Hall yung talagang kailangang mag-demolish ng lahat ng ito para maging mas maayos yung pagtatanggal nung nitong barangay na ito. Ayan, kasama po natin si Engineer Saing. So kasama po natin dito yung mga engineers natin. Ayan, kompleto po sila, pati po si Engineer Andres nandoon, kompleto po. Ay salamat naman po dahil tinutulungan niya po kami na mapag-iba. Kasi kung kami po talaga lang nahirap at nakakagalan, tayo naman po ay sumusuporta sa panawagan ni Mayor Isko na mga obstruction. Sumusunod lang po tayo sa kanyang batas na pinatutulungan. Opo. Chairwoman, tanong ko lang po, gano'n na pong katagal itong barangay hall na nakatayo rito? Mga 15 years. Matagal na rin talaga. Kasi dati po ang barangay hall is nasa gitna po ng Opo. Pag-ibahin po yan, dito naman po nakita. Kaya lang po, talagang alam naman po namin obstruction.
Opo. Kami na rin po, pusang loob na iba na rin po. Dahil matagal na po talaga itong issue na po. Ngayon, from Lupon po ako, secretary, naging kagang ngayon ng chairman. Ako na rin po ang nagpalipat. Kami po mga council po po. Napag-usapan na po namin, napag-igiba po namin para po sa pag-usapan po namin sa mga batas na dinadala po na ating mayors. Opo. Chairwoman, kumusta naman po yung ano ninyo, yung clean-up drive nyo ting Sabado? Ay, okay naman po. Lagi po kami successful. Lahat po, nakikiisa po ang mga constituent namin kasi sila po mga council. Kasama rin po namin. Para din po sa kahit na hindi naman po may panawagan si Mayors po, dati pa naman po yung ginagawa po namin. Tinutugunan din po namin ng mga gampani na kailangan po barangay. Kumusta naman po yung yung peace and order dahil 'di ba pagka yung gabi ngayon merong curfew? Ay, alive po. May nahuhuli po ba? Kanina lang po, may nahuli po rin ng magnanakaw. Opo. Hanggang ngayon po, isang tanong ko po nandun sa hospital po. Pinapa-medical po yung nahuli po ng magnanakaw. Lahat po dito active po. Lagi po may tao po dito. Yun lang naman po yung pinagmamalaki ko. Active po lahat ng mga councils ko. Apo. Ganito lang po yung mensahe ng pasasalamat po kay Director J. De La Fuente ng MDSW na pagpapatupad po ng curfew po. Sige po, salamat po Sir J. De La Fuente, ang director po ng MDSW. Salamat po sa lagi niyo pong suporta, pag-iikot, sinusulong po natin ng curfew. Kami po ay sumusunod din po sa inyong mga panawagan po na binibigay po sa kami barangay. Okay. Salamat po. God bless po sa inyo. Okay, thank you rin po. Thank you rin po. Salamat po. Opo, Chairman, thank you po. Thank you po. God bless po. Ayan, so katatapos lang natin kapanayan si Chairwoman, yun nga po yung sabi niya na sila na mismo yung nag-voluntary na ipa-demolish itong barangay hall na to dahil nga sa pagsunod nila sa pag-uutos ni Yorme. Pero sabi nga po niya medyo matagal-tagal ng barangay hall ito at meron pang isa doon. So yung isang nandoon po pwedeng ma-demolish din dahil nandoon pa din siya sa karsada. Yun nga po yung tanong Since nandoon siya din sa karsada, kahanay po nito, ayan, kahanay nito, paano yun? So, dalawang barangay po yung nakalagay dun sa may karsada. Ayun, so ang tanong nga, saan po yung talagang, talagang barangay nila, kung saan, kung talagang tatanggalin yung dalawang barangay na to, i-demolish, so saan sila magbabarangay ngayon? So, yan po yung tanong ko. Yan, pero kasama po natin yung mga department heads dito. Nandito rin po si Sir Dandantan ng Manila North Cemetery. Nandito rin po si Engineer Andres. Nandito rin po si Sir Kenneth Amorao. Nandito rin po sila Sir Nadonga, si Engineer Bulanon. Nandito rin si Engineer Bulano, nandito rin si Engineer Saeng. Shoutout po sa kanilang lahat ng mga engineer na talagang masisipag pagdating sa pagsunod at mga direktiba ni Yorme Isko. Sana, tularan mo ng iba. Pagka magpusan loob na kayo, alam niyo naman na obstruction or ako lang po kasi talaga tumayo, yun, dito sa ganun din, sumusuporta po po ako sa direktiba maluwag po at magaan na rin po sa aming kalooban na magiging maaliwalas, maayos po ang aming barangay. So, balik ka natin mga ilang taon na ito na itas. So mula doon, Chen, sa Pinas na nandito, gagawa natin park. So ito may gate na to. Malala yan. Galing. Ito pa, para magkaroon siya ng mini park.
ito bang subdivision na? Parang, sa totoo lang, parang subdivision na. Nasa ano, walo na sa Sige, Che, papagawa natin agad. Okay. Pag natapos eh, papagawa ko agad. Ha? Pare, ang nag-iisang chairman dito sa zona na. Galing. Yorme talaga. Tapos yung isang So ayan, ito na po yung development ng demolish na na Barangay 167. Ayan. Sabi nga po ni Yorme na sana daw ay mabasa si Chairwoman kasi siya mismo yung nag-volunteer para po ipa-demolish yung kanyang barangay. Sabi niya nga po sa 15 years. Sabi niya nga po 15 years na raw itong mahigit na itong barangay hall na to, at ngayon dahil nga nananawagan si Yorme na yung mga pag-aari ng gobyerno buksan, maging maayos yung mga obstruction sa mga karsada tanggalin. So sila na po mismo yung nag-volunteer, si Chairwoman ang nag-volunteer para po talagang alisin na yung itong barangay hall na to. Yan po yung sabi niya kanina na talagang willing po siya at nakasuporta po siya sa gobyerno ni Yorme Isko Moreno dahil naniniwala po siya rito. Ayan, kaya sabi ni Yorme ay mabasa ka at sana naman po mas marami pang mga barangay chairman ang mag-volunteer na rin na ipa-demolish na nila yung kanilang mga barangay hall kesa naman po magkaroon ng problema na kung ano-ano pa. Yan. Kung baho po ng yung acetylene kasi ina-acetylene para mabilis na matanggal yung mga bakal. So para po binsanan lang na pagde-demolish ang lahat. Ayan. Pero talagang iba po yung amoy dito. Yung usok hindi ko po matagalan dahil medyo masakit siya sa dibdib. Ayan, tapos ayan yung mga meron pong flower box dito kanina. So inalis na rin po yung flower box na yan. Ayun na po minaso na at yan isinasampan na po nila sa may truck yung mga bato-bato. Ayan. Sisipag ng ating mga demolition team na taga-engineering department.